Good morning guys, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel, Bella and Bing. For today's video guys is magro-road trip tayo galing ng Sorsogon to Bulan. Tingnan natin guys kung gaano kaganda ang kalsada galing sa Sorsogon. Ito guys ang mga kalsada na dinadaanan papuntang Matnog going to Samar, connecting Visayas. Pero hindi na tayo pupunta sa Matnog, dito lang tayo sa Bulan. Dadaan tayo guys from dadaan tayo ng Huban, Kasiguran, tapos Erosin. Ayan yung mga bayan guys. Ang kalsada is napakaluwag. Walang mga lubak-lubak at saka malinis, well-maintained, kumbaga. Kaya, yung mga mag-travel going to Visayas by car, maganda dito guys dumaan. Tapos yung mga mag-iikot din sa Sorsogon, mamamangha sila sa ganda ng kalsada ng Sorsogon. Around Sorsogon guys, maganda ang mga kalsada. Kahit umikot pa kayo dun sa Bulusan, Gubat, maganda ang kalsada. Ito kasi yung Maharlika Highway from Sorsogon na dire-diretso ng Matnog. Kaya makikita natin guys kung gaano siya kaganda. Along the road guys, matatanaw din natin yung Bulusan. Ayan yung nasa left side na yan na bundok. Bulusan volcano na yan guys. Tapos, hindi natin siya madadaanan malapit. Pero tanaw siya guys sa kalsada kasi ang Bulusan is nasa kabila pa yan ng Kasiguran at saka ng Erosin. Dito lang tayo guys sa Maharlika Highway. Kaya enjoy the rides guys. And music muna tayo guys. Then sa susunod na lang ako magkukwento. Pahinga ko muna yung aking magandang boses. Enjoy the view.
kasi national highway yung ito guys eh. So dapat walang obstruction. Pero dahil may mga pasaway pa rin, ayan, hindi rin sila na pipigilan pag walang sumisita. Ang travel time niyan guys from Sorsogon to Bulan, it's almost 1 hour. Pero pagka mabilis ka magpatakbo, wala pang 1 oras. Kasi nakita nyo naman guys kung gaano ka ganda ang kalsada. So, konti lang yung obstruction sa kalsada katulad nung dinaanan natin na merong repair. Maiksi lang yun guys. So, hindi masyado apektado ang biyahe. Kaya, inaabot lang to ng less than an hour. Kami maano lang yung takbo namin. Mabagal lang. Mataas na yung 60. Paminsan umaabot ng 70 pero pataas nun hindi na. Kaya inaabot kami ng mga 1 oras ang biyahe. Kasi minsan marami ding kasalubong, marami ding kasunod. Kasi dinadaanan to ng mga bus all the way sa Mindanao, Visayas. Yung mga galing ng Bisaya, papuntang Maynila, nadaan din dito guys, yung Saroro. Bababa sila ng Matnog. Tsaka may bumabiyahe ng bus from Davao to Manila. Dito rin ang daan nun guys, or Manila to Davao. Ito rin yung dinadaanan na pati mga truck. Kaya maraming truck dito na dumadaan. Loaded sila ng mga product galing sa sa Visayas at saka Mindanao, mga saging, pinya, o kung ano-anong madadala sa Maynila. Mga prutas, karamihan niyang ganyan. Tapos, yung mga naman iba is ang laman isda. Yung isda, karamihan galing na yan dito sa Sorsogon, sa Bulan. May mga nagbabiyahe dyan na truck pa Maynila. May mga dala silang isda, dinidistribute nila sa iba-ibang palengke sa Maynila. So, ganun kalayo guys ang isda natin. Sagana dito sa isda sa Sorsogon kasi paligid ng Sorsogon is dagat din. Kaya ayan, maraming seafoods. At saka yung mga ibang kalapit na isla ng Sorsogon, binabagsak din nila yung mga isda nila usually sa Bulan guys, sa fish port ng Bulan. Marami doon nagsiship pa Maynila. Yung galing ng mga Tikaw Island, Burias, as far as Masbate pa nga dinadala nila dito kasi minsan sobra-sobra yung huli nila para i-consume sa bayan nila. So, dinadala talaga nila sa Maynila yung Kaya mapapansin nyo, minsan yung mga lalagyan nila may mga sa palengke, yung mga lalagyan nila, container nila may mga nakalagay ng kung saan galing, Sorsogon or napansin ko kasi yun, may namamalengke ako, binababa sa isang truck.
Kaya ayan. Tingnan nyo guys, ilang minuto na tayong bumabiyahe pero talagang dire-diretso lang ang kalsada, walang obstruction. Kasi dito, ang intersection, hindi ma-traffic. Kumbaga, dito sa highway, lang, dire-diretso lang. Magka-intersection man dada sa Kabayanan, pero kontrolado nila yon dahil yung Kabayanan hindi nila pinapadaanan ng yung daanan ng ganito ng Maharlika Highway hindi pumapasok sa Kabayanan, kaya dire-diretso ang biyahe. Unless nga lang may roadworks, kaya yun naaantala. Pero pag wala, ganito, kaya masarap magbiyahe guys. Parang nakaka-relax, walang tigil. Hindi ka maiinip sa kalsada dahil walang traffic. Ayun. Kaya tingnan nyo, kahit nagbibilad sila ng mga palay sa kalsada, okay lang. Kaya muna tayo, music muna tayo guys.
Now, nasa Erosin na tayo guys. This is the last town bago bulan. Ngayon, dito tayo sa medyo paakyat na lugar. Kasi itong paakyat na yan guys, dati parang bitukang manok ang tarik ng kalsada na yan. Tapos, ayan, nung kabataan namin, hindi pa ito develop. Maraming na-aksidente guys sa lugar na ito. Kaya, ngayon, iniba nila ang way dahil nga maraming na-aksidente. Ayang dire-diretso na yan guys. Dati hanggang dyan sa bundok ang kalsada, sa medyo mataas na parte niyan. Ngayon, hindi na masyado siya matarik. Tapos, na siya, yung malawak na yung daan. Ayan guys, dati paakyat pa yan doon sa bundok. Ayan yung lugar na yan. Pero ito mataas na rin yan yung paganyan yan, pataas yan guys Ayan na yung pumasok na tayo sa ng bundok, pataas na yan. Pero nung mga panahon na yon, mataas pa ng at saka makipot pa yung kalsada kaya maraming na-aksidente. Kinatatakutan niya nung araw pagka dumaan na sa lugar na yan. Pero dito, na siya, pababa pa rin siya, kontrolado pa rin ang nagkokontrol pa rin ang mga driver kasi katulad nito, paliko yan. Yung kami pataas, yung pababa medyo baka madulas. Tapos dito guys, sa unahan yan, meron dyan guys, nakaumbok na kalsada, ayan para siyang lumalaki guys ang kalsada kaya laging sira yan. Yung para siyang umuumbok. Kaya from time to time nilalagyan nila yon ng ayan dito na kami dumaan sa pinakagilid. Kasi nga doon sa gitna umuumbok. Para ba siyang lumalaki yung bundok. Ayan guys, dito na kami eto na yung malapit na tayo sa boundary ng bulan. Itong sa unahan is yung na yan, yung maghihiwalay na yung papunta ng Matnog at saka ng bulan. Tingnan nyo guys, hanggang papunta ng papunta ng Matnog. Ganyan kaganda ang kalsada. Rin siya, 4 lanes pa rin. Kaya, magaan magmaneho. Yun nga lang, syempre, pagka driver ka, always eyes on the road. Kasi mabibilis din yung mga takbo dahil kampante sila. Hindi masasakyan, ganun. So, ingat-ingat lang. Siyempre, for safety, bago umalis ng bahay, automatic na yon, mag-pray para laging safe sa kalsada. Dahil, hindi natin hawak ang kapalaran ng iba. Ayan, dito na tayo guys sa maghihiwalay na siya. Yan sa unahan. Meron kasi dyan meron dyan marking sa gitna. Tapos ayun, ito guys is parte na ito ng parte na ito ng bulan, kumbaga
malayong barangay na ng Bulan. Ayun mga truck nag-iintay kasi yan ang biyahe. Gusto nila makarating dun sa pier. Yung malapit na silang umalis, hindi sila magtatambay. Minsan kasi pag nagtambay sila doon, meron doon parking fee. So at least pag nandun sila sa sa lay bay, wala silang parking fee, kaya nakatipid sila. Yun ang nila, yun ang gawain nila na alam nila yung oras ng biyahe. Na dito guys is kakanan na tayo guys. Yung pakaliwa na yon is yung papunta ng Matnog. Dito tayo sa kanan. Ito na yung papunta ng Bulan. Maganda rin ang kalsada na rin dito. Ito yung tinatawag nilang barangay Gati na ang nakakasakop dito. So, enjoy natin hanggang sa makarating tayo doon sa pinaka, hindi naman sa sentro, pero proper na ng Bulan yon. Doon na lang tayo titigil. Eto guys is, nung mga panahon nag-aaral kami, lang ito, two-way lang ang kalsada rito, kaya medyo masikip. Ngayon, ang ganda na. Nagkaroon sila ng widening. Tapos, ang mga kalsada rito sa mga barangay dati, lahat ng coastal barangay ng Bulan, meron ng kalsada. Dati, nung mga panahon namin, ang mga coastal barangay is by boat lang mararating. Wala silang kalsada. Pero ngayon guys, pwede na. Meron na silang kalsada from the town proper. Tapos, magaganda na rin yung mga kalsada. So, kahit na nakamotor lang, makakarating nandun. Unless, katulad nung araw, pag may bagyo, yung mga taga-barangay, hindi makaluwas ng bayan, hindi makabili ng mga pangangailangan nila. So, minsan, nagra-run out sila ng mga supplies doon. Ngayon, hindi na problema. Umulan man o bumagyo, meron silang supply. Pwede silang pumunta ng bayan. Ayan, dito may bus terminal dito kasi meron din ditong nanggagaling ng Masbate tsaka Ticao Island na Roro. So, yung mga pasahero from that island, may mga babiyahe sila pa Manila, dito na sila sumasakay. Tapos yung iba naman, yung direkta na lang na Roro, hindi na bumababa ng Bulan. Pero dito kasi isa ito sa pinakamalaking bayan ng Sorsogon, kaya meron siyang terminal. Noon pa man, kahit mga bata pa kami, meron na talaga ditong terminal ng bus. Kaya, ang mga tao dito is paroot Maynila. Isang sakay lang. Unless lang kung saan ka na sa Maynila. Pero kung sa dinadaanan lang ng bus papunta sa mga terminal sa Cubao, sa Pasay, o sa Pitex, ayan, isang sakay na lang dito. Komportable na ang mga residente rito.
Dito guys sa lugar na to dati yung marami siyang puno ng ng acacia. Ngayon dahil sa widening, pinutol nila yon kaya nagkaroon dito ng problema Dahil nagkaroon ng yung mga official sa gobyerno na sa pagputol ng mga ng mga puno. Kaya dati ang ganda tingnan diyan sa gitna, nagsasalubong yung mga acacia. Puno ng acacia kasi na yun ang lalaki na Siguro yung iba nun is century old na dahil nung panahon namin malalaki na talaga yon. Kaya lang sa ngayon may mga natira pang iba pero konti na lang, katulad niyan konti na lang yung natira. Meron pa rin dahil may na-save pa naman sila pero marami din naputol kaya nakakapanghinayang. At saka dito sa lugar na to is ayan, may bus siya. Dito sa Bulan is kumbaga maraming migrants na hindi mga taga rito kaya marami ng tao rito. So worth it ang pagpapaganda ng kalsada dahil maraming dumadaan sa musical.
town proper. Meron doon sa pinakadulo, may mga hotel dyan guys na available. Meron din silang maliliit na hostel. O kung gusto nyo naman dun sa Sabang Beach, meron cottages doon. Tapos may beach, may recreational area doon. So thank you for watching guys, and bye bye.